Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at the Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Yo. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS-DWD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan at kasama natin, katandem natin, Dr. A. Hapon. Ba, wala si Dr. A. Magandang hapon, Dr. A. So anyway, ang balita sa ngayon, mga kababayan, ito ay kanina. At alam nyo, dito ako nagugulat eh. Gusto mo magpagamot. Bakit kailangan pa pumunta ka sa Singapore? Magpapagamot ka lang. O mag-check up lang. Ha? Kasi alam nyo, nakakagulat itong mga mayayaman, yung ubod ng yaman, ang mga, alam nyo, napakarami ng siruhano o doktor sa Pilipinas, na marunong din at mga dalubhasa din ng mga doktor sa Pilipinas, ay bakit hindi na lang sa Pilipinas? So itong, alam nyo, itong ginawa ni dating Speaker of the House, Martin Romualdez, nung humingi siya ng pahintulot sa Kongreso, sa Speaker ngayon, sa Speaker, si Speaker D, ay binigyan naman siya ng pahintulot na magpapa-medical check-up sa Singapore. Pero ito namang si Ombudsman Boying Remulla, tumutol, at prangkahan ang sinabi. Baka hindi na bumalik. At dahil may naka-pending na nabanggit itong si Ombudsman Remulla, na baka hindi bumalik dahil merong nakapending na mga kaso na haharapin itong dating Speaker of the House, Romualdez. Magandang hapon, Dr. A. Magandang hapon, Dr. J. Naririnig na ako. Okay. Kanina hindi kita narinig eh. Alam mo, nagkakaglitch yung Ikaw ba yun? Merong sakit, kailan pang pumunta ka sa Singapore? Marami namang veterinaryo dito sa Pilipinas eh. Na pwedeng kumigin sa sakit mo eh. Bago ko sagutin yung tanong mo, Dr. J, magandang hapon. Mabati muna ako. Magandang hapon po sa ating katagapinig, no? Sa ating mga ka-true doctors dyan. Nakikinig natin dito sa ating paboritong radio station, no? PBS-DWAD 1098. At dito po, nakalive po tayo sa Facebook. Dr. J, kung ako naman yan, tatanungin ko, marami naman talagang magagaling na doktor dito. Dito sa Pilipinas. Unang-una, Dr. J, matanong kita, ano ba yung sakit na ipakonsulta ni dating former speaker? No? Sa puso yan, yun ang tinatawag na angioplasty. Siguro may bara ang kanyang puso o maaring nagpa-angioplasty siya. So kailangan ngayon ng check-up. Kasi yung mga may bara, mayroong mga paraan dyan, yung tinatawag na bypass.
operation. Pero ito, angioplasty, para siguro, hindi naman tayo doktor, pero pagkaunawa ko dyan, yun ay para lang pagandahin ang daloy ng dugo doon sa puso. Yung angioplasty. Yun naman pala. Sa akin naman, ito lang, karapatan rin naman ni former speaker Oo. na maghanap ng medical na atensyon, no? Sa Singapore o kung saan bang lugar ito, no? Pero ang nasabi mo na nga, mukhang napayagan naman ito ng Kongreso, no? Sa pamamagitan ni ngayon na nakaupong speaker Congressman Paul Edi. Kaya nga lang, ito'y mariin na tinanggihan naman ni Mr. Poging Ombudsman, no? Boying Remulla, no? Dahil na nga daw parang ang insinuation sino ba ang hahabulin, no? Kung aalis si former speaker, no? Martin Romualdez, no? Pero ano ba ito, ang isang kakagulat dito ay nag-release ng isang video message si former speaker Romualdez. Parang parehas ito ng paraan ng pagsisiwalat ni dating congressman Saldico. Ni Saldico. Oo, ako Bicol ang party list. Parehas ito. Nag-release din ng video message itong si former speaker Martin Romualdez. At napaka-interesting ng laman ng kanyang pahayag, Jay. Pero kung pakikinggan mo ito, parang Dr. Jay, no? Sa aking opinion, parang ito'y isang pagbabanta. No? Hindi ko alam kung tama ba ang aking pagbasa, pag-interpret dito sa dating speaker, Martin Romualdez. Ikaw ba, Dr. J? Napakinggan mo ba yung video message? Napikon siya eh. Yun ang tingin ko doon kasi maliban sa tinutulan ng ombudsman ang kanyang pag-alis. Kasi sinabi nga na baka mamaya flight risk dahil meron siyang haharapin ng mga kaso. May money laundering, yun ang una na sinasabi nitong si Ombudsman Remulla. Pero ang isa dyan na tinitingnan ni Remulla, kasi meron siyang ipapile na kasong plunder. Hindi ko alam kung paano nila maipapile ang plunder kasi ang plunder kasi kailangan talagang matindi ang ebidensya mo na para mapatunayan na nagplunder ang isang katulad yan nila Martin Romualdez, ni Speaker. At ang isa pa na babanggit itong si Chis Escudero kasi yun ang sinasabi ni Martin Romualdez, ni Boying Remulla. Pero ang mabigat kasi diyan yung sinabi ni Boying Remulla, ni Ombudsman, na kanilang frozen ang account ng speaker sa AMLA, sa Anti-Money Laundering Council, no? So yun ay mabigat na kaya doon napikon itong si dating speaker Romualdez ang sinabi na ipo-frozen kasi sa isang negosyante na katulad yan si Martin, mabigat kasi kung ma-frozen ang kanyang account dahil apektado pati ang kanyang negosyo. Kasi alam naman natin may mga negosyo din itong si Martin Romualdez, si speaker, dating speaker. So napakabigat yan at hindi sila makakilos kung ma-frozen ang kanyang lahat ng kanyang account na nakapangalan sa kanya o maaaring sa mga kumpanya niya. Napakabigat yan kaya siguro naramdaman ni itong si Speaker Martin na parang naglalaglaga na yung mga involved doon sa mga nababanggit na pangalan na doktoral sa scam, sa ghost project. Oo nga, alam mo Dr. J, ang ginawa ko pala
para mas maintindihan ko video message dating speaker. Tinranscribe ko ito. Dahan-dahan. Nakinggan ko. At napakarami ng bagay na mukhang ito yung mga patama dating speaker, no? Unang-una na, Dr. J, napansin na ilang beses niyang in-emphasize na hindi sa kanya nagmumula o hindi sa opisina niya o sa kongreso o sa legislatura nagmumula ang budget, no? At hindi rin ito natatapos sa kanyang opisina o sa kongreso ang pag-i-implement ng budget, no, Dr. J, no? Parang lumalabas na sa gitna. Tama naman itong kanyang sinabi. Kaya lamang, kung tutuusin, kaya po nagsasalita siya, former speaker, Martin Romualdez, nadidiin naman talaga ang kanyang kahalan. No? Pinili nga naman daw niyang manahimik. So, pero ngayon daw, hindi na siya manahimik. Ang sinasabi niya, ang nangyayari daw, ang budget ay ini-initiate ng executive, no? Ang executive daw ang ini-initiate ito at sila rin ang nag-i-implement. Tama ba ang prosesong ito, Dr.? Tama yan kasi ang budget nanggagaling yan sa mga department ng gobyerno. Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, Health, lahat ng department nagsasubmit sa Office of the President ng proposed budget. Pagkatapos sa deliberation yan doon sa Office of the President, yung mga budget na yan na proposal, dinadala yan sa Kongreso. Binibigyan ng kopya ang Kongreso, binibigyan din ng kopya ang Senado. Pagkatapos yan, pag-uusapan yan doon sa Kongreso, merong mga hearings silang gagawin, papatawag yung mga sekretary ng bawat departamento ng pamahalaan natin at inuusisa ng Kongres o ng Senado ang kanilang mga budget proposal. At doon sa mga hearing na yan, lumalabas na ito kailangan sa ganito, kailangan sa ganon. So yan ay may proseso talaga yan na tama ang sinabi niya na ang nagpo-propose ng budget ay ang Office of the President. Ngayon, pag na-approve ang budget, kunwari ay regular na talagang na-approve, wala ang insertion. Ang nangyayari diyan, magde-deliberate ngayon sa ang Senado, meron silang sariling version, ang Kongreso may sariling version, pupunta yan sa bicameral committee. Doon po nangyayari yung insertion na sinasabi mayroon pang small committee na nabanggit yan, nabanggit doon sa kanyang sinasabi na may small committee na hindi naman siya kasama doon. At niya naman ay kung makapasa ang budget, babalik sa Office of the President para pipirmahan ngayon ng Pangulo yung General Appropriations Act, yung GEA, na ngayon ay pinag-uusapan din sa Supreme Court dahil mayroon nakita ang Supreme Court doon sa GEA ng 2025 na maraming katiwalian. 2025 na GEA, maraming katiwalian silang nakita. At yan ay pinag-uusapan sa ngayon at mukhang may mabadidiscovery na talagang ang Supreme Court na talagang totoo ang sinasabi. Ngayon, ang isa sa sinasabi at ang nag-i-implement ng proyekto, ang Office of the President, Dr. R. Ayun, kaya naman pala, tama naman pala yung sinasabi ng former speaker. Ang lumalabas ang Kongreso, ang lower house, ang House of Representatives. Mangyayari ay sila ay particular na desisyon sa budget at rin din ang Senado. So pag na-consolidate na nila yun, dadalhin sa BICAM at ang final approval ay sa Office of the President. No?
So ngayon, President. Dr. J, hindi doon natapos yun eh. Ang sinabi rin ni former speaker, ito rin ang mga ahensya kasama ang Office of the President ang siyang nag-i-implement itong budget ito. Kung mapapansin mo, Dr. J, no, very particular ako doon sa mga sinasabi. Former speaker. Ilang beses niya nabanggit ang pangalan ni dating Congressman Santiago. At ngayon, sa Congressman Toby Tiangco, no, dito sa kanyang pahayag, no, Dr. J. Pero, napansin ko lang, no, parang Dr. J, meron pa siyang, no, pagdating sa executive naman. Wala siyang binabanggit na pangalan eh. Parang nag-a-avoid siya na mag-mention ng pangalan. Dr. J, no, pagdating sa executive. Pagdating sa executive kasi, kahit ano pa, hindi mo babanggitin ang pangalan. Alam na ng taong bayan kung sino ang leader sa executive department. Kasi tingnan natin sa sistema ng demokrasya natin sa Pilipinas, 3 ang branch ng government natin. Legislation, which is Congress, judiciary, which is from the Supreme Court down to the courts, at ang executive, ang presidente ng Pilipinas. So, maliwanag sa sinasabi niya na ang nag-i-implement ng budget, alam mo na, ang taong ito, si Martin, si Romualdez, napiko na. Kaya nasabi niya tuloy na ako yung sinasabi, sabi niya, now let us address the most absurd accusation of all that I am supposedly the mastermind of the corruption scheme. So inaamin niya dito sa sinasabi niya na mayroong corruption. Kasi if you read between the lines, sabi niya, how can I be the mastermind? I was the former speaker, pero ang insinuation niya na may mas mataas pa sa kanya, na mayroong mastermind na mas mataas sa kanya. Kasi dito sinasabi niya, paano siya nagbiging mastermind? The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House, it begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposal. The executive consolidate them into the national program, and the program is then submitted to. Ito yung sinasabi ko. Na napupunta ngayon yung General Expenditure Program na yan, pupunta ngayon yan sa Congress. Pagkata nagawa na balangkas nila yan, naging General Appropriation sa AKYA na JAA. So yun ang pinagpipilitan ngayon ni Martin na hindi siya kasama sa pagbalangkas dahil hindi naman siya member ng BICAM, hindi naman siya member ng small committee. Pero ito naman maliwanag na lumalabas sa mga testimony ng ibang mga, lalo na ni Saldico, at sana kung makabalik si Saldico, magkaroon, maglinaw itong mga nangyayari na ito ngayon, Dr. Alam mo yan, para kasi mayroong pahapyaw itong si former speaker Martin Romualdez na mayroon pa nga daw walang isa ilan ba ito na maaari na doon na sa executive kaya lang pero kung tutuusin natin siyempre ang pinakamataas na posisyon ng executive ay ang pwesto ng Pangulo. Kung lumalabas, hindi tayo nagkakamali. Ibabasahin mo to with the line. Parang pinapahapyawan niya yung Pangulong Bongbong Marcos, Dr. Prieto. Alam mo, sa totoo lang, ito'y mga akusasyon na nagaling din kay former speaker. Hindi natin alam kung totoo nga ito sinasabi niya. Pero napakabigat ito, Dr. J, kung pararatangan mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin, ang parang nangyayari dating Pangulong Bongbong Marcos pumapalpa
at nasisisi ng nasisisi itong si Pangulong Bongbong Marcos. No? Ngunit, ang sinasabi nga nito ni former speaker, lalong-lalo na tungkol kay Linya, sabi niya, I know many things about this current administration. Aba, napakabigat nun, Dr. Jay. Parang, parang kasi siyempre, pikul ka. Ayun ang naratibo ko nung video message mo. Alam ng tao na pikul ka. Tapos sasabihin, marami kong alam tungkol dito sa current administration. Dr. Jay, no? Parang no? Parang lumalabas nasabi niya, parang meron akong insider knowledge, no? Sa ginagawa sa current administration. Parang ganun di ba? Tapos ang signal nun, di ba? I-escalate ko ito. Kung itutulak niyo ako against the wall. Parang ganun yun ang aking pagkaintindi dito. Pag binasa mo, reading between the lines, ito katulad ng sinabi niya ito. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past month, then it is clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. Hindi daw nangyayari doon lang. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens when projects are actually implemented. Iyon ang sinasabi niya at ito naman tumutugma doon sa pahapyaw na investigasyon ng ating Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Kasi doon nakikita talaga kung paano ang scheme at doon nakita natin, narinig natin yung eskema kung paano kinukuha ang pera sa bangko, kung paano ang sistema na ginagawa at kung paano dinadala doon sa bahay ni Saldico at from the house of Saldico dadalhin doon sa isang condominium sa BGC at distribute na. At doon sa nabanggit na mga sinasabi ng mga tauhan ni at si Saldico mismo at yung si Gutesa nung nag-testify doon sa Senate Blue Ribbon Committee, nabanggit niya na sila ay nag-deliver doon sa Oaks Park, presumably sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Yun ang sinasabi ni Gutesa sa kanyang affidavit na may isang bahay doon, hindi ko na maalala kung anong address na, pero ang insinuation na yun ay, at yun din naman ang sinasabi ni Saldico at yun din ang sinasabi ng mga 18 na dating mga sundalo na nag-execute naman ng sarili ng affidavit na inusisa naman ng Department of Justice at ayaw naman pakinggan ni Ping Lacson ngayon at ayaw imbestigahan yung testimony naman ng 18 na dating sundalo, Dr. R. Yeah. Okay. Kung hypothetically, talagang kasama dito si former speaker tungkol ng particular na sabi niya doon. Sabi niya parang he will not go alone for things. Parang parang frame nito parang ginagawa niyo kung full guy. Pero gawin niyo kung full guy pa. Hindi lang ako. Sama-sama tayo. Parang gano'n ang aking pagkain. Okay. So parang ibig sabihin, kung ang kwento niya, logically, hindi nangyayari na lahat ng place. Sabihin, dapat ibig sabihin, very possible talagang nagpupula sa executive. At leader ay involved. No? Wala naman talagang kasalanan. Parang narrative, hindi sa amin natatapos. Diba? Hanggang executive ito para gumagano. So, ako, iisipin ko, the right word, hindi naman siya implicit.
nagtuturo ng tao. Pero implicitly, no? Implicitly, totoo, nung tuturo niya. Kaya sinasabi niya, kung may korupsyon, aba, kailangan, kung may korupsyon, ibig sabihin, merong nag-implement para makurap ang sistema. Diba, Dr. J, diba? So ngayon, ang sinasabi niya ngayon, kanino ba ang implementasyon? Sinasabi niya, dito sa executive. Parang gano'n, di ba? So, sinasabi pa niya, marami siyang alam, meron siya insider knowledge dito sa administrasyon. Tapos, ang huli, sinasabi niya, I will not go alone. Di ba, Dr. J? Yun yung naratibo eh. Diba? Hindi siya nagtuturo. Pero, meron siyang makatama eh. Diba? Meron siyang matama, Dr. J. Sino ba nag-implement? Diba? Hindi ako. Hindi ang Kongreso, hindi ang Senado, kundi ang executive. Tama ka. Yung kasi nag-implement talaga ng budget ay ang executive department kasi sila ang gumagawa. Ang totoo sila ang gumagawa ng budget. Hindi naman ang Congress ang pinagmumulan, sila ang source talaga ng budget, ano. So yan ay ang nangyayari ngayon. Si Martin Romualdez, na bakit ako ang inyong tinutukoy samantala mayroong may hindi siya ang mastermind. Parang yun ang sinasabi niya, Dr. R, na hindi natin alam kung anong mangyayari dito sa sunod na mga araw. At kasi ito, parang nagbabanta siya na mas marami siyang alam. Pag ako'y dinikdik ninyo, maglalabas ako ng resibo na nagaling sa akin. So yan ay ang sinasabi niya, bakit akong gagawin yung scapegoat? Hindi siya papayag na siya ang gagawing scapegoat at siya lahat ang mananagot sa lahat ng katiwalian na nangyayari doon sa General Appropriations Act na yan. Summarize yung sinabi ko, Dr. Jane. So, unang-una, dinideflect nito si dating speaker na Martin Romualdez. Hindi ko to sole responsibility. No? Parang hindi ko to sole responsibility. Number 2, kundi ito ay shared liability. Di ba? Shared liability na ito, Dr. J. At tama yung sinabi mo. At ang parang ito ay silent warning. No? Silent warning ito. Na magpapangalan siya ng mga taga-ehekutibo. Siya ay ipipin down. No? Parang ganito yung pagkaintindi ito, Dr. J. So parang hindi parang parang nangyayari ngayon kay Speaker parang itong kanyang ginagawa is strategic positioning itong ginagawa ngayon. No, parang di muna siya nagbibigay ng ebidensya. Diba? Tungkol sa isang specific official ng executive. No? Pero broadly, doon sa kanyang speech, kung ito'y pakikinggan ng Dr. aking opinion, kahit hindi ko itinuturo niya talaga sa executive. Talaga. Yun ang kanyang tinuturo dahil yun naman ang katotohanan na ang nag-implement ng project ay ang executive department. Ang kada departamento na humingi ng budget, yun ang nag-implement. Bago tayo Sige. Go ahead, Dr. J. Mag-station break bago tayo magpatuloy ay mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Po, alas 2:30 ng hapon at nakikinig kayo sa programang The Truth of Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD, 1098 kHz sa ating mga talasitan. At balikan natin at itong napaka-interesting na talakayan natin tungkol dito sa pahayag ni
dating Speaker Martin Romualdez, ano. Ang totoo ang kanyang sinasabi na nagmumula talaga at ang nag-implement yung mga departamento. Kaya lang, ang isang question dito na hindi niya in-address dito sa kanyang pahayag ay tungkol po sa insertions. Yung wala po doon sa talagang proposed budget na nanggagaling sa mga departamento, kundi andon yung insertions na sinasabi na nilagay uli doon po sa BICAM Committee at hindi nga napag-usapan yan sa plenary ng Congress o ng Senado, kundi isinama na lang sa BICAM Committee at doon sa small committee na ngayon iniimbestiga ng ating Supreme Court kung may nangyaring katiwalian, Dr. R. So yan, may mga balita. Ano kaya? Report of the day, no? Marami na ako na mamasagalin na ito, no? Particular. So si Justice yata, tama? Justice Yunin. Lunen. Na parang siya yung talagang pinupuntok niya. So, hinahalukay niya, hinahanap niya, tuhanan. Mga nangyaring At kung paano nangyari, no? Oo, hindi normal sa budget na ito, no? Kaya parang sinasabi nga nito ngayon, parang nagkaroon naman ng kampanya na atakihin itong si Justice Yunin. Okay, no? Parang natitilinan yata yung kanyang talent. Yun ang mga napapasa ko balita na atin na halukayin na partikular na susunod na kabanata ng tutok. Pero Dr. J, no? Medyo napakinggan ko ng yan. Sana'y magtuloy-tuloy ito, Dr. J, no? Magkaalaman na. Di ba? Kasi ganito yan eh. Pagka ito'y tinignan mo, binasa mo yung sinabi ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ay ito'y hindi siya nagpapaliwanag. Ito'y pag binasa mo, you have to read between the lines. Ito'y ultimatum. Na ibig sabihin niya, pag ako'y dinikdik nyo dito, ilalabas ko lahat ng nalalaman ko. So sino tinuturo niya? Pag binasa mo, 2 taong tinuturo niya. Si Francis Escudero, si at saka si Saldico. Ito yung tinuturo niya eh. At ang maliwanag na sinasabi niya na wala ang korupsyon sa Kongreso kundi sa implementation. Maliwanag yun eh. Pag binasa mo at inusisa mo maigi ang sinasabi niya, Dr. R, maliwanag na ang binabato niya akusasyon na ang may gawa ng katiwalian ang Executive Department, Dr. R. Alam mo, Dr. J, just lang balikan akin yung pananaw ito. Hati aking pananaw na maaaring ito ay self-serving para kay dating Martin Romualdez. Pero napakahalaga rin ang punto. Maaaring meron nga itong katotohanan. Maaaring napakahalaga din yan dyan ang dating budget secretary itong secretary of Isla. Video message. Pero, alam mo, Dr. J, ako naman, patak. Ayoko namang sabihin na tama. Sabi, former speaker, no? Pero, maghihinala ka talaga, Dr. J, lalo na ngayon. Parallel, Dr. J. Hindi mayroong mga investigasyon na ginagawa Supreme Court, no? Patukoy dito sa violation sa maaring mga hindi lang po kasi violation ito ay constitutional
constitutional violation, no? Maaaring Against the law. tama. Tapos, isa pa, tama yung sinasabi ko, gusto rin, tingin ko, gusto makita rin sa Supreme Court. Ito bang mga insertion na nangyari, after na ba ng approval ng Congress? Ang no? Red line yun. Dr. K, red line tapos na di ba? Tapos, biglang magkakaroon ng insertion, no? Tapos, kapag gustong makita at pabulatan ng Supreme Court na ginagawa division ay sino ba ang mga tao na or ang mga branches ng gobyerno kung Kongreso o Executibo na nag-overstep sa kanilang authority. No? Yan ang gustong malaman ng taong bayan. Okay? Di ba particular, parang hihingi na yata ni Justice Leonen yung mga saro. Mga saro. Bakit? Ano bang particular na makikita natin dyan, Dr. J? Kasi makikita mo sa SARO, yung special allocation release order na yan, andun dapat nakalagay ang mga projects kung saan specific kung saan nire-release yung pera na yan. Nagagaling yan sa Department of Budget and Management. At yun ang pinag-usapan ngayon kung sino nag-approve niyan at sinasabi naman itong dating yung tinatanong ng ni Justice Leonen na sila daw ang nag-approve sa Department of Budget and Management. At sabi naman ng presidente. Pero siguro yan ay binigyan sila ng authority ng presidente na sila nag-approve. So ganyan ang nangyayari dyan ngayon na tinatanong ang SARO. Kasi doon nga maraming makikita doon ng mga informasyon. Saan napunta ang pera, sino ang nag-withdraw, anong departamento napunta ang pera. So, pero ang nangyayari kasi sa insertion, doon yan sa small committee na sinasabi. At kaya nga sa BICAM, kasama dati si Senator Amy Marcos na hindi siya pumirma doon sa BICAM report. At yung BICAM report na yan ay ayaw ilabas. Pati ang small committee report, yun ang tinatanong dati doon sa Congress ni Senator, dating Congressman at now Senator Marcolita, na ilabas nila yung report ng small committee. Ay mukhang wala. Kung matatandaan ninyo, ang dating nakaupo na chairman ng Appropriations Committee ng Congress ay kasama si Kiambao, yung dating kongresista na si Kiambao. At kung hindi ako nagkamali, dati ang talagang chairman diyan si Saldico at assistant chairman itong si Kiambao. Na-involve sila lahat doon sa mga sinasabi na ng 18 na mga dating sundalo na nag-deliver sila ng mali-malitang pera. Diba? Nabanggit ang mga pangalan. So malinaw ngayon ang itong sinasabi ni Saldico, malinaw ito na pag binabasa, ilang beses ko binasa at pinakinggan. Yung sinasabi ni former speaker. Ni former speaker, no? Ni former speaker. Ito ay nagbabanta siya, may hawak siya ng sikreto. Ayun ang tingin ko dito Kasi parang nakalagay doon na sabi niya, I will not go quietly. I will not go alone. I know many things. So, yan ay pagbabanta na pag ako'y giniba ninyo, gigibayan ko rin kayo. Hindi ito simpleng pag tiningnan mo yung kanyang sinasabi, maliwanag na may hawak siya na sekreto na siguro kaparehas din ang kay Saldico ng mga informasyon, na pag ako'y giniba ninyo, gigibain ko rin kayo. So yun ay marami siya alam dahil insider siya Kung titingnan mo ang record, hindi maaring hindi alam kung speaker ka, alam mo ang galaw ng lahat at kung saan napupunta ang budget kahit na hindi kayo nag-i-implement. Kasi kasama kayo doon, maaring hindi ka nga personally kasama sa small committee,
Pero may nagre-report sa'yo eh. Ikaw ang speaker eh. Boss Chip, ito yung amin na pag-usapan sa small committee. Ganito ang gagawin natin. Anong sinabi dati ni Kimbo? Let us stick to the plan. So, ganun pa rin yun. Let us stick to the plan. Ah, so, aabangan natin ang... pero ang isang maliwanag dito, yung alliance nitong mga sa under sa kay Pangulong Marcos ay mukhang tapos na ang alliance. Hindi ko lang alam kung ano mangyayari, kung anong magiging reaksyon ni Pangulong Marcos. Kasi pag tiningnan mo dito sa akusasyon ni dating speaker, tinuturo niya ang executive department. Hindi naman niya pinangalanan si Pangulong Marcos, pero ang executive department ay wala namang ibang may hawak niyan kundi ang Pangulo ng Pilipinas. Dr. Tama yun. Kaya nga, lang, siya na inaabangan ko malimit. Eko yung yung Facebook page ni former speaker Romualdez. Kasi nabanggit niya na ino-authorize niya ang pag-release ng kanyang formasyon na binigay niya dito sa binuo grupo Pangulong Marcos ICI report, no? Hindi na natin nakita yun. Alam ko, ito yung tinatanan na kay Pangulong Marcos, pero hindi na inilentala. Kasi ang pinakita sa ICI report. Di ko alam. Ilalabas daw niya ito, no? Release. So ngayon, inaabangan ko yun, Dr. King. Pero ang isa lang ang masasabi ko dito, kung talagang merong mga hawak, evidence, o critical, siyempre, maganda usap ko. Maglakasan na una, yun papel, picture, dokumento. Pagtuturo po talaga kung sino po ang mastermind, sino si Lupin, no? Yung basically si El Chapo, no? Dito sa nangyaring corruption, hindi na nga ito corruption, Doktor, ito yung violation na ng ating constitution, no? So, ito yung talagang super violation ng ating constitution, diba? Gusto ko makakita yan. Isa pa, gusto ko magpatuloy ng Molocayo, Supreme Court, imbestigahan itong mga irregularity na nangyari, no? Sa ating budget, no? Kasi hindi ko nga alam. Sana kung ako yung tatanungin mo, mag-order ako, mag-order ako ng disclosure ng lahat ng dokumento. Yung BICAM report na yan, yung mga budget versions na yan, i-order ko, naibigyan nyo kami yan para mapag-aralan namin. Para info, doktor, yan nangyari. Makikita natin, no? Kung sino yung mga magots dyan, no? Yung mga papitik-pitik ng kain sa panis na basura na yan, no? Makikita na natin yan. Kaya, talagang magtuloy-tuloy itong yung mga Supreme Court sessions. Alam mo, Dr. itong paglalahad ni dating Speaker Martin Romualdez, dapat ito ay this should influence na si Senator Lacson, kung siya pa ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, dapat mag-imbestiga na siya. Dagdagan niya ang investigasyon. Kasi yung kanyang investigasyon na ginawa, ampaw kulang. Kulang-kulang. Kasi... Sinong kulang-kulang? Sinong kulang-kulang? Si Ping Lacson, kulang-kulang ang kanyang... yun. Yung investigasyon. Oo. Hindi siya kulang-kulang. Kundi ang investigasyon, Ay, patinong tao yan si Ping Lacson, Pero dahil sinasabi niya na siya ay anti-corruption,
he champions anti-corruption, marami nang lumalabas at itong sinasabi ngayon ni Martin Romualdez, dapat ito magtulak sa kanya na imbestigahan niya itong mga sinasabi ni Martin. At ang sinasabi ni Martin na ang sisisihin dapat ang executive department. Pero simple lang yan. Madali magbato ng akusasyon sa executive department. Ang tanong diyan, ang solusyon diyan simple lang eh. Sundan kanino napunta ang pera. Yun ang diyan eh. Kanino napunta ang pera? Andon yung batuhan na akusasyon eh. Mastermind si Saldico ang operator, si mastermind si Martin. Ngayon, binabato ni Martin na hindi siya ang mastermind. At ang execution ay nasa executive department. Ngayon, para ma-solve yung problema na yan at talagang magbigyan linaw ang taong bayan, ang dapat gawin ni Ping Lacson ngayon, ni Senator Lacson, buksan uli, mag-imbestiga uli. Saan napunta ang pera? Kasi yun lang naman ang dyan eh. Ang usapan dyan, sino ba tumanggap? Kung hindi sinasabi ni Martin na hindi siya korap, na hindi siya kasama, sino tumanggap ng pera, Dr. Ara? Alam mo, mabanggit ko lang kasi dati parang nasabi na ilang miyembro ng Senado na imbitahin daw itong si hearing itong si dating former speaker, dating former speaker, hindi na nga former Martin Romualdez, pero ito daw ay nakakahiya dahil dapat di ba may courtesy daw kasi, pero parliamentary courtesy. Ito yung sinasabi dati ni Senator Lacson. Ngayon, Dr. J, ayun na, tama yung sinasabi mo, nagsalita na po. Senator Lacson, si former speaker, Martin Romualdez, I'm very sure, may panahon na para imbitahan na yan si former speaker para magkaliwanagan na. Totoo. Pero alam mo, Dr. J, naisip ko lang, ikaw ay may hinahabol na tao, nahabol. Kaya lang, meron kang backpack, Dr. J. Tapos yung backpack mo, nagkakalaman ng basura. No? Bumibigat yung backpack mo, bumabagal ang paghabol mo doon sa magnanakaw, harap mo. Tapos hinadaan ka doon sa kabilang kanto, lalagyan na naman ng basura yung knapsack mo, bibigat na Yun ang problema Yun ang problema natin ayokong sabihin, pero ito ba kung mga hensya at tao na nag-iimbestiga nitong korupsyon nito, inalalagyan na rin ba ng basura o meron na silang tali-tali na maleta sa kanilang mga baywang, kaya bumabagal o mas gugustuhin nila na tumalikod na lamang at tignan kung yung nakatali sa kanilang baywang kasi bakal na nila, ayaw na nilang sundan, wala na, hindi na nila tinuloy. Pero ito ngayon, magandang gawin na ambulan ni Senator Lacson. Ipatawag na ninyo po si former speaker. Magkaroon siya ng mas magandang avenue para magsalita. Di ba, Dr. J? Tama, kasi ito yung pagkakataon ni speaker ngayon na magpaliwanag. Kasi pulos akusasyon sa kanya Si Gutesa, ang sinasabi, nag-deliver sa bahay niya. Sila, yung ang mga dating sundalo, yung 18, sa apilabit nila, ganun din ang sinasabi. At si Saldico, ganyan din ang sinasabi. So ngayon, lahat na lang, bugbog na si Speaker of the House. Bugbog siya sa akusasyon. Kaya nga sabi niya, ako'y nananahimik. Pero hindi naman pwedeng manahimik siya ng habang panahon. At ngayon, dahil nga doon sa request ng ombudsman na i-frozen ang kanyang asset at yung hindi siya pinayagan na magbiyahe sa papuntang Singapore, nararamdaman niya ngayon na siya ang gagawin na scapegoat. Ginigipit na siya ngayon. So sa kanya ngayon,
magsasabi na siya, ito na yung umpisada. Ako'y, marami akong alam, may sekreto akong alam. Huwag niyo akong gigibain at gigibain ko rin kayo. Parang ganun na yan, ano. Pero para mas lalong makuan, sa isang formal na investigasyon, at sinasabi niya sa ICI daw, nagbigay din siya ng affidavit. At tulot ngayon ang affidavit niyang ginawa, no. Hindi natin alam kung anong nakasaad sa kanyang affidavit. Kung alam mo ang affidavit madalas, hindi natin alam kung yan ay nagsasabi ng totoo o hindi. Kasi yun namang pagka yan ay na-notarize, it doesn't mean na totoo yung sinabi doon sa affidavit, only that it becomes public yung dokumento na yan, ano? At marami pa siyang, maaari siyang i-questionin doon sa kanyang ginawang affidavit, no? At ganoon din yan yung affidavit na ginawa ni Madriaga. Kung matandaan mo na maraming mga inconsistencies na pag kung yan ay pupunta sa korte, sa court of law, at magkakaroon ng hearing at ng cross-examination, lalabas na nagsisinungaling itong si Madriaga. So ngayon, titingnan natin kung anong lalabas ngayon sa affidavit ni Martin Romualdez na magsasabi sa siguro kung ano ang kanyang sinabi dyan. At maaaring sa darating na mga panahon, dahil ito ay ginigipit na siya, maaaring maglalabas siya ng affidavit na ituturo niya ngayon kung saan napunta ang pera. Kasi ang money trail lang yan eh. Makikita ngayon kung sino guilty, kung sino kinabang ng gusto doon sa nagawa nilang katiwalayan. Ano? So, alam mo, ito'y pangyayari na ito, katulad ito ng mga nangyayari na sa mga katulad sa mafia, katulad sa mga Cosa Nostra na yan, yung mga criminals na pag nagkagipitan na, nagtuturuan na ngayon. So wala talagang sabihin mo na tatago na sekreto. Lalabas at lalabas eh. May kasabihan nga, in order for three people to keep a secret, two must be dead. Alam, yung kasabihan na kung gusto nyo iskrito na yung iskrito yung kasino o ano katotohanan, dapat may mamatay. So yun ang mangyayari dyan ngayon. Dahil ito alam nyo, napakalaking problema ito na dinulot sa bansa natin. Nasa crisis tayo, tapos andyan yung pending yung impeachment na ginagawa nila laban kay Sara Duterte dahil sa takot nila na sa 2028 pag si Sara Duterte ang naging pagulo, patay sila lahat na involved sa katiwalian, ano. Pero ito ngayon, mas maaga ngayon na napansin ngayon na naramdaman ngayon itong dating speaker Martin Romualdez na mukhang ginigipit siya. Ginigipit siya at mukhang siya ang gagawin na scapegoat. Kaya gusto niya ngayon ilabas ang kanyang nalalaman, Dr. Ar. Oo, yan. Ating-atay niya. Kaya nga inaantay-antay ko kasi sabi niya, ino-authorize na raw na i-release ito. Parang ilang dokumento yung kanyang na ino-authorize. Yan na ma-i-release ito sa publiko. Okay, pero mabalikan kita na meron sa aking kabilang cellphone. Okay. Tungkol naman dyan sa impeachment na yun. Kadikit doon sa mga nangyayari sa gobyerno. Maaaring yan nga ay ginagawa ng malaking putas. So, nangyaring na korupsyon o ang pera sa basura. Pero sa totoo lang, yun nga, sa Supreme Court daw, sabi nito, nag-message sa at nihingi na nga daw yung saro. At doon sa paghingi daw ng saro ng Korte, ay nangangatog na daw itong mga itong mga congressman natin, no? Dr. J, no? O kung sino pa yung mga involved, no? Sabi niya pa dito, ngayon pa lang ho siya. Saro pa lang yan. Paano daw kung Sara na, Dr. J? Kung Sara na daw. Ibig sabihin, sa 2028, kung Sara na daw. Siguro, Dr. J, makikita na natin itong mga to sa rehas, itong mga involved dito sa nangyaring corruption, no? At violation ng ating institution. Okay, no? Parang nakakatawa, no? Saro at Sara. Inubo ako doon sa Sara na yan. Saro nga daw ngayon. Sila kay Sara, sila kay Saro ngayon,
mas lalo silang matatakot kay Sara sa 2028. Yun nga. Isa yan sa problema nila ngayon kung sino ilalaban nila kay Sara Duterte. Dahil si Leni nagpahayag na hindi siya interesado na tatakbong presidente sa 2028. Alam mo kasi na nakatikim na ng pagkatalo si Leni at napakalaki ng gastos kung tatakbo siya sa 2028. Sa ngayon pa lang kasi wala pa silang organisasyon, disorganized pa sila. Hindi katulad sa mga pangkat ng Duterte na sila ay organized na. At yan sa organizing na sinasabi, andun ang consolidation stage. So ang pangkat ni Duterte sa ngayon, nasa consolidation stage na. Ibig sabihin, nagpapalakas na sila, nagiging solid sila. At tuloy ang organizing, tuloy ang consolidation. Ganyan po ang sistema ng pag-organize sa isang political party o sa isang political na groups, na parallel groups. So, kung sa titingnan mo, Dr. R, naunahan na sila ng pangkat ng mga Duterte na sinasabi ko. Pero alam mo, sa totoo lang, Dr. J, no, kung tumanggi si Vice President ay magwawagi bilang o Pangulo sa 2028. Or kung hindi man, kung siya Mayor at Duterte, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mangyayari. Pero kung naniniwala, wala silang vote. Babalik ako, no, kung sila'y mananalo, napakalaki rin na responsibility para sa kanila na siguraduhin na mabigyan ng justisya. Yun nangyari na nakawan dito sa budget ating bansa. Kasi lalo na yung 2025 budget. Napakalaking responsibility niya. Kaya aasahan natin sa ating presidente na Duterte kay Mayor sa Duterte, mga mamaster kaya pagdating ko ng 2028, huwag po ninyong hahayaan na basta-basta lamang makatakas itong mga likod sa basura o pera sa basura. So yun ay abangan natin ang susunod na mga pahayag nitong si dating Speaker Martin Romualdez. At of course, tatalakayin natin yan. At titingnan din natin kung yung sinabi niya na ilalabas niya yung kanyang affidavit at yan ay mapag-aralan din natin ang kanyang salaysay sa kanyang affidavit. Pero ito maliwanag na itong si Martin, si Congressman Martin Romualdez, nakakaramdam na ngayon, Dr. R, ng panggigipit. At nakikita na niya ngayon na baka siya ang gagawin na pangkalan tungkol dito sa katiwalian na nangyayari dito sa flood control at hindi lang sa flood control, sa katiwalian na nangyayari sa mga departamento ng ating pamahalaan, Dr. Ara. Oo, Dr. J. O yan, bago kami magtapos, ang aming pong message kay Corporate Speaker, Sir, baka humatuhog ho kayo. Kaya mas maganda ho, sir, ilabas nyo na ho kung ano yun. No, magpapaalam na ako, Dr. T. Wala na tayong oras. Magkita-kita po tayo sa ating kapatinig, no? Push Dr. R, no? Kasama niyo po dito sa The Truth Dr. Donaire at tuwing Lunes, Merkules at Viernes. Ating Facebook page, of course. Yun din, sa ating television, CBS 181. Dr. J. Okay. Maraming salamat po sa inyo lahat na nakikinig kayo sa programa The Truth Doctors on Air dito lang po sa CBS de Mulhede. United ko lahat sa inyong mga talapitan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. All the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan,
makinig, kaya lang maging mulat. The Truth Doctors on air, we uncover the truth behind the news.